puntahan lang natin ng mabilisan ang dating Pangulong Duterte. For sure ho, namimiss na ho ito ng mga DDS, mga bossing. Ano po, ang dating Pangulong Duterte. Dahil nung huling nakita po natin siya, mga kababayan, yun po ay yung pag-upo niya at nung nagpakilala siya na siya ay si Rodrigo Roa Duterte. After nun wala na tayong naging update, hindi na ho natin nakita kung ano ang itsura niya, eh. 'Di po ba? Sabi ni Ma'am Chris Rose sa US, hindi safe sa mga bata, correct. Kaya sabi ko kahit na makaltas mabawasan yung, expenses namin dahil dito expenses ko sa totoo lang umaabot ng $10,000, ₱700,000 buwan-buwan. Pero yung safety hindi mo talaga siya, ipagpapalit mga boss chief, sir. Ngayon ho, yung update kay dating Pangulong Duterte, eto na pala. Meron na palang mga hearings, nag-uumpisa na din pala yung mga paglilitis ng dating Pangulong Duterte. Nga ako para sa akin 'no, mga kababayan, goods ito para sa mga DDS. Bakit po 'no, umaandar, kumikilos, nangyayari na. 'Di po ba? Hindi yung kagaya ng estilo nung dati na puro parang pagpapaudlot lang. Na yung tipong ikaw bilang isa doon sa nakakulong, ang gusto mo mangyari agad, eh, 'di ba? Ang gusto mo mangyari agad yung mga hearing upang sa gano'n, eh, matapos agad yung ano, yung, pagdurusa mo doon sa loob. Lalong-lalo na alam mo na ikaw ay walang kasalanan at ikaw ay walang ginawang, mali, 'di ho ba? Ang gusto mo lumaban ng lumaban ng lumaban at ipaliwanag kung ano yung side mo. Pero yung nangyari sa dating Pangulong Duterte ho, mga bossing, parang pag-udlot ng udlot ng udlot ng udlot ho, mga kababayan. Yung Tatay Digong nila ho, oh, yung Tatay Digong ho nila, mga kababayan, nauubos na po, nauupos na po. Pakonti na lang po ng pakonti ng yung buhay. Ang nangyayari, nauudlot, eh, baka doon matapos ang buhay ng dating Pangulong Duterte. Which is kung susundan mo po yung mismong idinetalye kung, gaano 'no, kung gaano na lang, kung gaano kahaba yung paglilitis sa dating Pangulong Duterte, eh, alam mo na ang kahihinatnon, eh. Ang ending is doon na malalagutan ng hininga ang dating Pangulong Duterte. Uulitin ko, ipagpaumanin niyo mga DDS, ipagpaumanin sa pamilya ng dating Pangulong Duterte. Pero yun po yung mas, makatotohanan at yun po yung mas, posibleng mangyari. Bakit? Dahil ang sinasabi nga po mga boss chief, sir, ang paglilitis sa dating Pangulong Duterte ay aabot ng 10 taon. Oh, aabot ng 10 taon. Biruin niyo po mga kababayan. Sabi ko, kung sakali ako nandiyan sa sitwasyon, ang hihilingin ko baka puwede monthly mag-ano na lang tayo, monthly mag-hearing tayo. 'Di ba? Eh, hindi yung kanila ang style nila, ngayon yung hearing, gagawa ng paraan para maudlot, para umusog. Eh, hindi naman po yun, lalaktawan. Gano'n din po ang mangyayari do'n mga kababayan. Na kapagka, inudlot yung isang hearing sa mga susunod na 6 na buwan, yun pa din ho ang ihi-hearing, 'di po ba? Ngayon, para na din pong, nahatulan ng guilty ang dating Pangulong Duterte dahil sa tagal ng pagkakakulong. Sabi ko dati, kung ako nasa sitwasyon nito, sasabihin ko, baka puwede yung every 6 months na hearing, gawin na lang every month, 'no? Upang yung 10 taon umikli ng umikli at mapatunayan ko na ako ay ano, na ako ay, inosente at walang ginagawang masama dito. Pero diskarte ho nila 'yan. Palagay ko totoo yung sinasabi ho na ang dahilan kaya daw po, pinapatagal 'yan ay dahil 'no, doon sa kandidatura ng Vice Presidente para sa 2028. Gawin na nakakaawa yung sitwasyon at ang magiging superhero ng dating pangulo ay yung kanyang anak para ilabas daw siya doon sa oblo, sa International Criminal Court. Pero tingin ko wala talaga silang magagawa diyan. Tingin ko ho mga kababayan ang talagang magiging ending niyan is it's either guilty or acquitted ang dating Pangulong Duterte at sundin
lahat ng proseso. Ngayon po, 'no, ang susunod ho diyan, mga bossing, si Bato na ngayon ay hayagan ng sinasabi na yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa ay talagang nakalabas na at talagang, um, positibo yung warrant of arrest niya. Kaya nga po yung, senador, eh, nagtatago ho, mga kababayan. Ang yabang-yabang dati at laging sinasabi, "Come on Mr. Trillanes, make madi." Pero ngayon po hindi makalabas, hindi makasipot. Meron din pong umugong-ugong mga kababayan, 'no, na may warrant of arrest na daw din po si Bongo. Meron nagsabi na may warrant of arrest na daw po si Senator Bongo. Dahil noong, si Bato de la Rosa, 'no, noong si Bato de la Rosa ho, mga kababayan, yung nilabasan ng warrant of arrest, ano sinabi ng dating senador na si Antonio Trillanes? Si Bato susunod diyan, si Bongo susunod diyan, hindi lalakpas yung mga 1 o 2 buwan. Tapos si Bongo na 'yan. Tingin ko po dito, magkakagulatan dito kay Bongo ho, mga kababayan. Magkakagulatan kagaya nung, ginawa kay dating pangulo, actually pare-parehas naman 'no, eh. Tingnan mo yung kay Bato de la Rosa, ano po, gulat din sila. Sumubok sila, meron ba talagang warrant of arrest? Sige, sumubok tayo. Pumunta tayo dun sa Senado, sumali tayo sa pagboto para mapalitan yung Senate President. Ano po, di ba? Para mapalitan yung Senate President upang sa gano'n mailigtas natin si Sara Duterte sa impeachment niya at pagkatapos, eh, tayo naman ang ililigtas ni Sara Duterte sa mga susunod na mga panahon kapagka siya ay presidente na. Ganyan ganyan naman ho, mga kababayan. So ang nakikita ko kay Bongo, malamang gugulatin ito, 'no, at talagang, kapagka yung tipo bang, malapit na at kaya ng arestuhan at wala ng mga nakapalibot at hindi naman lalaban, sabay dakma na lang po. Yang bali-balita, ako lang ho yata ang naniniwala, mga bossing, na meron na din 'yan, eh, 'no, na meron na din at humihintay lang 'yan ng tamang panahon, naghihintay lang 'yan ng tamang oras para dakmain si Senator Bongo ho, mga bossing. Eh, pumapasok ba si Bongo? Nagtatago ba si Bongo? International fugitive na si Senator Bato de la Rosa. Kaya po ano 'yan, eh, mas makabubuti kay, Senator Bato de la Rosa kung talagang hindi magpapahuli. Mas makakabuti kay Senator Bato de la Rosa yung doon siya mismo sa Davao magtatago. Dahil 'pag 'yan lumabas o si Bongo lumabas ng bansa, 'no, para magtago, eh, mas madali silang makukuha. Mas madali ho silang mahuhuli. Naalala niyo sila Alice Guo? Naalala niyo po, sino pa? Ano pangalan nun? Sila Tevez, oh, 'di ba? Kumonekta sa Interpol, lumabas ng bansa, ayun nahuli, naaresto at naikulong. Si Tevez, sa Pilipinas. Si Alice Guo, ayun naman, habang buhay naman ang pagkakakulong. Kaya tingin ko diyan, mga boss chief, sir, kumukuha ng tamang panahon para kay Bongo tapos biglang dadaklutin, biglang dadakmain. Kay Bato de la Rosa naman, kumukuha ng tamang tiyempo. Bakit po? Eh, kasi 'di ba armado nga daw po. Sabi ni Ma'am Bidji Badjola, baka nga nasa Davao lang si Bato. Meron din nagsasabi kagaya ni Mami Pebbles na si Tobats ay, nasa loob daw ng INC. Hindi ho natin alam kung ano ang totoo diyan. Ano po, pero maaari at posible, mga kababayan, na gawin yung gano'ng teknik nga ho na, hmm, okey, sandali. Okey, ayan. Mag-a-out daw, mag-a-out daw. Mag-a-out daw yung ano, yung staff ng maaga, okey. Hmm, na kumbaga puwedeng maging sundin yung teknik na yun, 'di po ba, mga kababayan, na, ilagay sa loob ng simbahan. Hindi naman natin sinasabi na rektahan na nandoon mismo si Bato de la Rosa, pero merong mga nakakapagsasabi na gano'n ang na gano'n ang posibleng, ang sitwasyon na si Bato de la Rosa
At yung ibang mga nagtatago ay nasa loob ng simbahan. Bakit po puwedeng gamiting teknik yun? Siyempre sino ba naman ang mag-iisip, gagawin ba 'to ng simbahan, 'no? Ngayon naman yung mga awtoridad, "Wag natin pasukin 'yan, igalang natin 'yan." Yun pala 'no, yun pala, ano, nandun talaga. Sabi ni Lonely TV, "Sumurrender na lang sila 'pag nanlaban sila dedo." Ang tingin ko kay, Bongo, sa kampo ni Bongo feeling ko hindi naman manlalaban 'yan, eh. Pero dun sa kampo ni Bato de la Rosa mga kababayan 'no, um, sa kampo ni Bato de la Rosa tingin ko manlalaban, eh. Bakit po mga bossing? 'Di ba ilan pa po yung mga barel na nandoon kay Bato de la Rosa? Ang nakalista daw po na merong, rehistro nung una 117 piraso, 117 piraso. Ang isinorender nila 20 plus lang ho yata mga kababayan, yung isinorender nila. Para saan yung iba? 'Di po ba? Para saan yung iba? Para makipagbakbakan, makipagretratan at mukhang talagang yung itsura ni Bato de la Rosa kahit po duduwag-duwag at kahit po, namumutla ang mukha niyan, mga bossing, feeling ko do or die na din, eh, kaysa naman mawalay sa pamilya. Yun lang ang nakakaano, nakakalungkot. Bakit po mga kababayan? Kasi kagaya ni dating Pangulong Duterte, ubra at puwede naman ho silang dalawin doon sa ICC, 'di po ba? Oh, nakakapunta yung kapamilya ni dating Pangulong Duterte dun sa ICC, nabibisita siya ng kapamilya, nabibisita si dating Pangulong Duterte ng kapamilya niya doon sa ICC. Bakit hindi na lang sumama ng maayos at ipaliwanag ang kanyang sarili, 'di ho ba? Nasaan yung dating tapang at laging isinisigaw ni Bato de la Rosa, "ICC, ICC lang 'yan." 'Di ba? Come on Mr. Trillanes, Mick Madi, nabahag ang bundot. Nasaan ang pangako ni Bato de la Rosa doon sa mga DDS na ang sinasabi ay sasamahan niya ang dating Pangulong Duterte kahit saan pa makarating, pati si Bongo, gano'n din. Eh, baka ang ending nitong mga ito, ipagkanulo ang dating pangulo, 'di ba? Alam niyo, isa din po 'yan, eh, sa posibleng gawin yang mga 'yan, 'no? Lalo na doon sa mga kapulisan, doon sa mga, PNP chief. Puwede nilang ilaglag ho, mga kababayan, ang dating Pangulong Duterte. Ang iisipin na lang nung iba diyan, eh, gano'n naman din sa dating Pangulong Duterte. Kahit na ano, kahit na kumbaga mahatulan or something, alam mo 'yun, mahatulan ang dating Pangulong Duterte. Hindi guilty, parang ang tagal na din, ang haba ng panahon bago makalabas, eh. Ilaglag ko na kaya 'to, tutal naman talaga, eh, ako ay napag-utusan lang bilang PNP chief, sumunod lang naman ako doon sa ipinapatrabaho sa akin. Puwede din gano'n din ang gawin nila Bongo at ni, Bato de la Rosa sa dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan, 'di ba?